Good morning to everyone. Morning. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay narito upang sambahin ang ating Panginoon at itaas ang kanyang pangalan. Purihin ang Panginoon at ihanda natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbigay, at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kalulatian. Tumayo po tayong lahat para sa ating photo worship in open prayer. Psalm 96 or awit 76. O sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Declare to His glory among the nations, His marvelous works among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are worthless idols. But the Lord made the heavens, splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in sanctuary. Ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His courts. Worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him. All the earth, say among the nations, the Lord reigns. Yes, the word established, He shall never be moved. He will judge the people with equity. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar, and all that fills it. Let the field exult, and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy. Before the Lord, for He comes to the judge of the earth. He will judge the world in righteousness, and the people in His faithfulness. Tayo po manalangin. O Diyos namin makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at sinasampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo sa mga ganito. At humingi ng kapatawaran kung ano po ang aming nagawang pagkakasala sa isipan, sa salita at sa buha. Para po kami ay kalugod-lugod sa inyong harapan. Panginoon, magpapasalamat kami sa mga pag-iingat na ibinibigay mo sa bawat isa, lalo po sa aming mga pamilya. Salamat din, Panginoon, sa pag-ibig at katapatan na ibinibigay sa amin. Salamat din, Panginoon, sa pagtubos sa aming mga kasalanan. At ikaw po ang ipinako sa krus. Salamat din, Panginoon, sa mga pagpapala na binibigay sa lahat. Panginoon, dalangin namin sa araw na ito ay lubos ka namin makilala, makita ang kagandahan at kalulatian at kabanalan ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito ay salita mo lamang ang aming salita mo lamang ang aming gano'n din, Panginoon, sa dalangin din, Panginoon, na dalangin din, Panginoon, na ang iyong salita lamang ang aming marinig sa umagang ito at wala nang iba. Alisin mo, Panginoon, ang mga sumasagabal sa aming mga isipan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito ay nilalapit namin sa iyo at sa lahat ng ito ay pinupuri ka namin at pinapasalamatan
Amen. Ngayon po ay inaanya ko po ang lahat upang mawin ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa panguna po ng ating music team na si Brother AJ at Paro, sabay-sabay po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Morning po sa ating lahat. Psalm 96 verse 1 to 3 says, Sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord, bless His name, proclaim good tidings of His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. Masayang ipinapayag ng mga awit dito na tayong mga hinirang ay tinatawag na umawit ng bagong awitin para sa Panginoon. Isang awit na nagpupuri sa kanyang pagliligtas at sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Itong awit ng papuri ay dapat awitin sa lahat ng mga bansa upang pamalita ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos. Habang tayo sumasamba, naipapayag natin sa ating mga kapatid at kaibigan ang kanyang kadakilaan. Ito ang dakila at kamangha-manghang gawa ng Panginoon nang ibigay niya ang kanyang buktong na anak upang siyang tumanggap ng kaparusahan na dapat tayong dumanas. Ngunit sa pamamagitan niya, dumaloy ang kapatawaran para sa atin at nagsigaling tayo sa karamdaman ng ating kaluluwa. Kaya marapat lamang na tayo magbigay papuri at pasalamat dahil sa kanyang pagliligtas. Araw-araw nating ihayag ang kanyang dakilang gawa. Let's sing praise the Lord. Praise
of the Father. Morning po. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. So, bigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again for another day that you have granted us. Salamat, Panginoon, for this day that you have made. And indeed, O Lord, we will be glad in it. Salamat, Panginoon, din for this past week that you have given us, a very productive week. We thank you as well for the gift of work so that through it, O Lord, we can bless our families. And bless you, O Lord. Through it, we can provide for the needs, Panginoon, physical needs ng aming mga families. And at the same time, we can bless one another through it. O Lord, we thank you that because of these 6 days that you have given us, we can look forward to the day of rest also, as we gather as one body, as one family in Christ. And so on this day, O Lord, we
lift up your name. And we delight in you. And remember, O Lord, that we remembered all the things that you have done for your people. Today, O Lord, we come to you with humble hearts. We seek O Lord, your face and the blessings that Christ our Lord has earned for us on the cross. As we confess our sins, O Lord, we ask for forgiveness, just as He has earned for us the forgiveness of our sins on the cross. He was raised for our justification. And because of this, O Lord, we can come boldly to your throne of grace. So we ask that you would continue to enable us, Panginoon, to walk in faith and to remember the things that you have taught us, that we would listen to them, that we would obey them as well. O Lord, we come to you with our concerns also. We remember, Panginoon, our country, the Philippines, and what is happening right now. Hindi man namin, Panginoon, maintindihan ang lahat ng bagay na nangyayari. But you do. You know all things. You are our Creator. You are our King. You are the Sustainer, O Lord, of all that is. And so we bring, O Lord, our apprehensions, our needs, and at the same time, O Lord, yung mga the things that trouble us about our country at mga leaders. We understand, O Lord, na ang mga leaders namin are your ministers too, whom you have placed in positions of authority. And so we pray, dear Lord, that they too would be held accountable sa mga nangyayari sa aming bansa ngayon. At the same time, we also express, O Lord, our contentment and delight in you. Because you, above all thrones and above all powers and authorities, and above all rulers, there is one throne. There is one King who sits above all, and that is you. And so, we can sleep soundly at night because of your rule. And we can continue, O Lord, with our lives each day, trusting in you. And in how you sustain all of history. Hindi po kayo nagugulat, Panginoon, sa mga nangyayari. And so our prayer, O Lord, is that you would continue to grant wisdom sa aming mga leaders. That as you grant them responsibility, may they also, O Lord, be held accountable. We pray against corruption, against abuse of authority. We pray, O Lord, that we don't know when, but you do know. So we pray, O Lord, that may you continue to guide us as we go through these trials, Panginoon, that our nation faces. Not only economic, but political as well. Grant us wisdom, at ganoon din, Panginoon, sa aming mga kapatid. Sa aming mga kapatid, Panginoon, sa government who continue to teach and preach and minister. We pray, O Lord, that their ministry would bear fruit also. So that the employees and staff at ganun din sa mga leaders in government
how they would reflect the biblical principles they have learned from your word. And this would be seen in how they engage with the people and in how they transact through their day-to-day activities. Dear Lord, nagpapasalamat din po kami sa ministry that you have placed under our care. It is yours. And so we pray that you would grant us to continue in faithfulness. That you would help us, O Lord, in the study of your word. That we would strive in it. And at the same time, we would continue, Panginoon, to point one another to you. Just as you have commissioned, O Lord, your apostles to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and to teach them all that you have commanded them to do. So may we do the same. May we be faithful, O Lord, in remembering these things, in pointing our families to you, and the people you send our way. We pray, O Lord, that you would also equip us in handling your gospel faithfully. As your word says that faith comes by hearing and hearing the word of Christ. So we pray, O Lord, that may we be able, O Lord, to preach faithfully the good news of reconciliation, the good news of our Lord Christ, so that our sons and daughters, so that our wives and husbands, so that our parents, loved ones and friends would come to hear about you from us. The wonderful things that you have wrought among your people. How you have redeemed us and given us newness of life. Salamat, Panginoon, for these blessings. And we pray, O Lord, that may they come to know you. And bless your name as well. And so we pray, O Lord, that may we be able, O Lord, to not only provide yung sa physical needs ng aming mga families, but that we would also be equipped and faithful to provide for their spiritual needs as well. Dear Lord, we also come to you with our personal concerns. For those of us who are sick at may mga allergies because of the weather, we ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon them. May you use, O Lord, yung mga medications that we're taking. And of course, yung rest and the care of our family so that we would get well. We pray, O Lord, for AJ dahil inuubo siya ngayon, and nevertheless, he was here to lead us, O Lord, in singing psalms and hymns and spiritual songs to you. We pray that you would take away what needs to be taken away so that he would get well. We also pray, O Lord, for Ayesha, anak ni Arisha, na 9 days na may cough and cold at on and off yung kanyang lagnat. We ask that you would grant healing also. May you provide what is needed, O Lord, so that they could get medical help then. And wisdom sa mga doctors. We pray that mag-respond din yung mga prescriptions that will be given. And so we look forward, dear Lord, na
to recovery para kay Ayesha. We also pray, dear Lord, for Maming at sa kanyang sakit sa tuhod and other physical conditions. We ask that you would grant her na ma-manage, O Lord, yung kanyang physical na conditions, and at the same time may you strengthen her. Indeed, we yearn, O Lord, to na makasama namin siya, dear Lord, every Sunday. Nevertheless, we pray, O Lord, that you would continue to guide her, strengthen her spiritually. And for those who continue to take care of her, we pray, O Lord, that you would also strengthen them and grant good health. As we look, O Lord, in the way that you take care of us, we understand that our bodies and our health, O Lord, are a gift from you. Grant, O Lord, na hindi lamang kami magko-commit, Panginoon, to good health, but to a life of wellness. Understanding, O Lord, that we should be watchful then in the things that we eat and things that we do and not do, or ought to do. So that we would take care, Panginoon, of our bodies, that we can continue, O Lord, in the callings that you have given us. And so we pray, O Lord, that you would continue to not only grant us nourishment, but grant us wisdom also, as we take care of our bodies and as we take care of one another. We are thankful, O Lord, that because of these concerns, because of these problems, we are able, O Lord, to see the needs of each one, and we are able to carry one another's burdens in the ministry of prayer. And so we ask, O Lord, that it would please you to grant recovery and healing to our brothers and sisters na may sakit ngayon, especially those who could not be here. As we approach your word, O Lord, we seek your wisdom and guidance. Grant us ears to hear and eyes to see, so that we would see your beauty and majesty in the study of your word. We also pray, Panginoon, that as you grant us ears to hear, may we be able to respond to our shepherd's call. And as he calls out our names, each one, we would hear him speak to us from his word. And so we pray, O Lord, that as you speak to us, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula po sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 12 sa pangunguna po ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayo na bilang paggalang sa salita ng Diyos. Morning po sa ating lahat. Ephesians 3 verses 1 to 12 says, When I think of all this, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus for the benefit of you Gentiles, assuming by the way that you know God gave me the special responsibility of extending His grace to you Gentiles. As I briefly wrote earlier, God Himself revealed His mysterious plan to me. As you read what I have written, you will understand my insight into this plan regarding Christ. God did not reveal it to previous generations, but now by His Spirit He has revealed it to His holy apostles and prophets. And this is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body,
and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. By God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading His good news. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasure available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the Creator of all things, had kept secret from the beginning. God's purpose in all this way to use the church to displays wisdom in its rich variety to all unseen rulers and authorities in the heavenly place. This was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Because of Christ, our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. This is the word of the Lord. Praise be to God. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyahan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. Ngayon po ay hatid sa atin ang ating pastor, Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 12. Nawa ang banal na Espiritu ay siyang kumilos at tumulong sa ating sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita at ang ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. Nasa series pa rin po tayo ng Your Community in Christ or yung pag-aaral natin ng church membership. This time naman po, nasa pag-aaral po tayo ng Ephesians chapter 3. Hayaan nyo naman po na basahin ko po ang ating passage. This time naman po sa Tagalog. So, Ephesians chapter 3, verses 1 to 12. At ganito po ang sinasabi. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hentil, ay dumadalangin sa Diyos. Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim, sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad ng mga Hudyo ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawain ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirit na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon.
Verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. So 2 weeks ago, we talked about the Christian and how it is God's initiative po na gawin tayong mga miyembro ng bawat isa. Nakita po natin yon sa 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 27, na inilagay niya tayo sa iisang katawan at ginawa tayong bahagi ng isa't isa. May kanya-kanya tayong mga ministries, may kanya-kanya tayong mga kakayahan sa paglilingkod. Therefore, hindi po maiiwasang pag-usapan ngayon ang pagkakaisa at ang commitment sa isa't isa. Sabi nga natin, it is God who put the strong and weak together so that the strong in the faith would have reason to serve. And those who are weak would grow strong eventually and then learn to serve others who are weak as they grow strong. So ganun ang larawan ng ministry. At dahil sa ginawa ni Kristo, ipinakipag-isa tayo sa Diyos at isa't isa. We commit to the local church because Christ, our high priest, made the perfect sacrifice for the forgiveness of the sins of the people. Sa Hebrews, sa book of Hebrews, pag tiningnan natin yung ating pag-aaral doon, makikita po natin na Christ entered into the most holy place. And because He performed the perfect sacrifice that is very acceptable sa ating Ama sa langit, everything was fulfilled. And because of that, we can now commit to one another in the church. And what does this commitment look like? Sa napag-aralan po natin, we are called to sincerely draw near to Christ with faith together. We are called to hold fast to our confession of hope together. We are called to encourage one another to love by gathering together. So, if there is any shared action, ito ang magpalakasan ng loob sa pag-ibig at paggawa ng mabuti sa ating kapwa. So our commitment to the church is our confirmation of what Christ has done or accomplished for us. Dito sa ating passage, pag-aaralan naman natin ang layunin naman ng Diyos para sa kanyang iglesia. Why is He gathering His people? Bakit niya tinitipon ang kanyang mga hinirang? Ano ba ang purpose nun? So, yun yung i-explore natin sa umagang ito. There is indeed a purpose. There is a reason sa panukala ng Diyos na nilinis niya ang mga dating makasalanan, na ginawang mga banal sila sa kanyang harapan, at tinitipon sila at inilalapit sila sa kanya. And so sa ating pag-aaral sa umagang ito, panalangin ko po na maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagiging kabilang po sa iglesia at mabigyang linaw ang mga katanungan sa ating isipan ukol sa ating mga pagtitipon, sa ating mga pagsasama bilang isang pamilya at isang katawan. Nawa bigyan rin tayo ng mga bagong naisip na makilala ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang gawain bilang tapat na manunubos ng mga hinirang, para makatugon po tayo sa maayos na pagsamba sa ilalim ng na tayo na bubuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kapangyarihan ng or kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As is our practice, we come to the scriptures asking questions. Ang tanong natin sa umagang ito ay, what is God's purpose for the church? What is God's purpose for the church, and how does He accomplish it? This now leads us po doon sa ating passage sa Ephesians chapter 3, verses 1 to 12. A brief background lang po, ang lungsod po ng Ephesus ay capital po ng Asia Minor. Ang Asia Minor po ay Turkey today. So, noong panahon ni Apostol Pablo, ang Ephesus po ay considered as one of the most pinaka-commercial na mga cities sa Roman Empire, second only to Rome. Ang title pa nga ng Ephesus noong time na yun ay Supreme Metropolis of Asia. So, we can think of it na parang katulad ng BGC or Makati. Pero since it is also the capital of Asia Minor, pwede rin siya parang lungsod ng Maynila.
And we can imagine that it was the center of activity nung panahong yon sa Asia Minor. Maraming tao nakatira doon, maraming business, marami ding mga Hudyo. Halo-halo ang mga tao, may mga Jews, may mga Romans, at saka may mga Greeks. After 50 years po ng pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Jesus, the gospel was brought to Ephesus, to the city of Ephesus by Priscilla and Aquila. Mga kasama ni Apostol Pablo, mga partners niya in the ministry. Mag-asawa ito. At iniwan ni Pablo sila doon. And after 2 years na mag-minister ni Apostol Pablo doon sa Ephesus, iniwan naman din po niya si Pastor Timothy para i-establish yung church at i-develop niya ang leadership doon. At the same time kasi may warning din or may threat na paparating ang mga false teachers. So kailangan may magbabantay doon. 10 years pagkatapos niya simulan ang ministry sa Ephesus, isinulat ngayon ni Apostol Pablo itong liham, itong binabasa natin ngayon. And so, he is now dealing with yung problems nila habang siya po ay naka-house arrest sa Rome. Nung pinag-aaralan po natin ang Colossians, sabi po natin, ang twin letter ng Colossians ay Ephesians. There were a number of letters na sinulat ni Pablo habang naka-house arrest po siya o nakakulong sa Roma. Ito ang mga ang magkasama ay Ephesians and Colossians. Nandyan din ang Philemon at nandun din ang liham sa mga Philippians. Ang mga Ephesian Christians po ay kilala sa kanilang pananampalataya. Makikita po yun sa chapter 1 verse 15. And Paul praises them and commends them para sa kanila because they are known for their faith. Habang sila po ay nasa gitna po ng spiritual warfare. Sa isang banda po, dahil ang lungsod ng Ephesus ay pagano, and kilala po sila sa pagsamba kay Goddess Diana, mababasa po natin sa Book of Acts na ito rin po ay center of magic. Pwede natin sabihin black magic dahil ang mga sa unang tingin, akala mo mga pagano lang yan, ang sinasamba lang yan ay mga statwa o mga tributo. Pero behind itong mga false doctrines at saka mga false teachings na ito ay mga filthy or evil spirits. At itong black magic na kanilang ine-exercise doon as pagans, nagmumula ito sa pagsamba nila kay Artemis o kay Diana at sa iba't ibang mga occult practices doon. Na natutunan nila syempre mula sa Roma. Ang city of Ephesus ay mga nasa around 200 to 250,000 ang population, pero very minor ang population ng evangelical community doon. Tulad ng Roma, tanggap nila, itong lungsod na ito, tanggap nilang iba't ibang relihiyon at iba't ibang mga uri ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Tanggap nila yon. Ang hindi lang nila matanggap ay Christianity because of our exclusivity sa pagsamba sa tunay na Diyos. Para sa kanila, katulad nila ang Roma, ang attitude nila, sige, come and go, pwede kayong magsamba dito, pwede kayong magdala ng kung sinong Diyos na nakilala nyo. Kung nanggaling kayo ng Egypt, dalhin nyo yung mga Diyos-Diyosan nyo. Kung kayo ay nanggaling sa Phoenicia, dalhin nyo rin ang mga Diyos-Diyosan nyo. O galing kayo ng Canaan, dalhin nyo ang mga Diyos-Diyosan nyo rito. Okay lang yan. Ang hindi nila tanggap ay Christianity. Kinamumuhian nila ang mga Kristiyano at inuusig sila ng mga pagano. Ganon din ang kanilang mga Jewish brothers, inuusig din sila sapagkat hindi nila tanggap si Jesucristo. And now we can imagine kung ano ang struggles ng church ngayon. Nangangamba ang church sa pag-uusig on the one hand ng mga pagano and on the other hand ng mga Hudyo. And Paul is now writing to them to address itong mga threats. At syempre, yung mga fears nila. Binanggit niya na ang dahilan ng kanyang pagkakakulong o yung kanyang prison ministry ay alang-alang sa kanilang paglago at ang hiwaga ng paglapit ng mga dating hiwalay sa Diyos, yung mga Gentiles sa pamamagitan ni Kristo.
Babasahin ko lang po sandali kung ano yung sinabi niya po sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 13. Sabi niya, therefore remember that formerly you, ang kausap niya ay mga Ephesian Gentiles in the congregation, that you, the Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by the so-called circumcision. Kumbaga, tinawag sila sa panahon natin ngayon, meron tayong mga pangalan, may mga terms tayo o pangungutya na ginagamit laban sa ating kapwa pag hindi natin gusto. Halimbawa na lang kapag merong maitim ang tawag natin sa ating kapwa at hindi natin gustong kasama ay sinognog. Ang tawag sa kanila, pag sabing Gentiles, sila yung mga hindi Hudyo. Ang tawag ng Hudyo sa kanilang kapwa na hindi Hudyo ay uncircumcised. Pero nawawala ang nawawala sa English yung totoong meaning nito. Ang tawag nila sa kanilang kapwa, palibhasa kasi ang mga Hudyo ay tuli at pinagmamalaki nila yon. Ang tawag nila sa kanilang kapwa na hindi Hudyo ay supot. So pag ang mga lalaki nag-aasaran at alam nila na merong hindi tuli sa kanilang sa kanilang kalagitnaan, ang tawag nila sa kanya ay supot. Ganon din dito, pinagtatawanan nila. Kaya ang sabi dito ni Pablo, you who are called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed in the flesh by human hands. In-emphasize ni Pablo yun. Human hands lang yan. Remember that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, may pagbabago, sabi ni Pablo. Now, in Christ Jesus, you who formerly were far off, kayo na dating hiwalay at malayo sa Diyos, have been brought near by the blood of Christ. Dahil ang mga Hentil na mananampalataya dito sa Ephesus ay naging kabilang sa sambahayan ng Diyos at tinuturing na hindi na mga dayuhan. Sila ay bahagi na ng katawan na nagiging isang templong banal na tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At ito ngayon si Pablo bilang katiwala ng biyaya ng Diyos sa mga Hentil, pinapaliwanag niya ngayon ang layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia at ang pamamaraan kung paano ito ginanap ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati. Sabi niya sa verses 1 to 3, for this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, if indeed you have heard of the stewardship of God's grace which was given to me for you, that by the revelation there was made known to me the mystery as I wrote before in brief. Dito po makita natin na nauunawaan ni Apostol Pablo na bagamat naka-house arrest siya sa Roma at malayo siya sa kanila, ang mga bagay-bagay na nangyayari nangyayari po ayon sa layunin ng Diyos at kalooban niya. Sabi niya po sa verses 1 and 2, for the sake of you Gentiles, the stewardship of God's grace which was given to me for you. Paniwala niya na ang Diyos ang patnubay maging sa pagkakatakip sa Kanya at pagkakatapon sa Kanya sa kulungan. Everything happens because of God's hand. Why? Upang patuloy na mapalakas ang loob ng mga kapatid. Sabi niya, for the sake of you Gentiles. I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Niisip ko habang pinag-aaralan ito, kung ako man ay sabihin natin madakip at dumating ang panahon na magkaroon ng pag-uusig sa Pilipinas sa mga Christians, at kung ang inyong pastor ay ikulong o nakipin at ikulong, at susulat ako o mag-communicate ako sa inyo, malamang ganito rin. Nakakulong ako ngayon, alang-alang sa inyo. And ito pagkakasulat ni Pablo na ito, this is pwede natin sabihin na term of endearment niya ito. Mahal niya ang mga taga-Ephesus. At pinapahayag niya sa kanila na ang lahat ng bagay na nangyayari sa kanila at hindi dapat sila matakot
Lahat ng bagay nangyayari according to God's redemptive plan. And so He is encouraging the church through the means of the gospel. That is why sinasabi niya na siya ay hindi bilanggo ng Roma. Although nasa Rome siya, hindi siya bilanggo ng Roma, kundi bilanggo ni Kristo Jesus for the sake of you Gentiles. At pagkatapos niya ipaliwanag ang kalooban ng Diyos sa kanyang pagkakabilanggo, hinahayag ni Pablo ngayon kung ano ang hiwagang dala-dala niya at ang pagpapala nito sa church. So verses 4 to 7, tingnan natin. Sabi po dyan, by referring to this, when you read, you can understand my insight into the mystery of Christ, which in other generations was not made known to the sons of men, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets in the Spirit. To be specific, that the Gentiles are fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel, of which I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me according to the working of His power. Ay kay Apostol Pablo may hiwaga raw, which is of Christ or which belongs to Christ, na dapat silang maunawaan. Sabi niya dyan, which in other generations was not made known to the sons of men. He is referring doon sa Old Testament. Na itong hiwagang ito ay hindi mababasa sa lumang tipan. In times past, na ngayon lang inihayag ng Diyos nung dumating ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng Espiritu. At kanino daw pinahayag sa mga holy apostles and prophets. Ito raw ang lihim na inihayag. Dahil sa ginanap ni Kristo, inilagay ng Diyos ang mga hentil sa isang katawan, kasama ang mga Hudyo. And so, dito ang sinasabi niya, Jews and Gentiles are brought into one body. Hindi magkakahiwalay. Walang second-class citizen sa katawan ni Kristo. Hindi mas mataas ang Hudyo, hindi porket sila ang unang nakatanggap ng pangako, o hindi porket sila ang unang nakatanggap ng kapahayagan sa Old Testament, ay mas better off sila sa mga hentil. Hindi po. Tulad ng mga Hudyo na naging bahagi ng sambahayan ng Diyos, tayong mga hentil na nakakilala kay Kristo ay kapwa tagapagmana ng kaharian. Tulad ng mga Hudyo, kabahagi na tayo sa pangako ng pagbabago ayon sa New Covenant promises ng Panginoon. At sa kagandahang loob ng Diyos, piniliwanag din ni Pablo na siya ay ginawang lingkod ng mga pangakong ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Bakit? For what purpose? Para ibalita ito sa mga hindi Hudyo. Sabi nga ni Pablo sa verse 7, of which I was made a minister according to the gift of God's grace. Siya daw ay ginawang tagapangasiwa ng mga kagandahang loob ng Diyos. What does this mean? Sabi dyan, the gift of God's grace. Ibig sabihin, wala tayong binayad para maging kabahagi tayo ng katawan ni Kristo. Wala tayong binigay para meron siyang isukli sa atin. Wala tayong binayad para ibilang tayo sa katawan at maging kabahagi ng kanyang sambahayan. Wala tayong binayad para tayong mga makasalanan at dating mga kaaway ay ituring na mga mamamayan, mga anak at tagapagmana ng kaharian. Wala tayong binayad, hindi tayo siningil. It was all God's grace. It was all God's gift. Ganyan po ang kagandahang loob ng Diyos. And yet sometimes we take it for granted as well.
this that we want, that we learn now? Sa verses 4 to 7. Ano yung purpose ng Diyos para sa church? Verses 4 to 7. So God intends us, Gentile believers, to share in the inheritance and promise. He intends Gentile believers to share in the inheritance and promise. Sa panahon po natin, ang dami nating ginagawa minsan. Mapapansin natin, whatever our calling is, no? Whatever our vocation is in society, ang dami nating ginagawa para tanggapin tayo ng mga tao at kultura. Ginagaya natin kung paano sila manamit, di ba? Ginagaya natin kung paano sila kumilos. At pinakikibagayan natin, nakikiuso tayo, kumbaga. Pinag-aaralan natin kung paano sila magsalita at minsan kung paano rin sila mag-isip. Pinakikinggan ng kanilang pinakikinggan at pinanonood din ang kanilang pinanonood. Binibili natin ang mga gamit na binibili nila para in din tayo. Pumupunta tayo sa mga gatherings at parties nila. Mga kapatid at kaibigan, hindi natin sinasabi na masama po ang makibagay o makisama. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko rin sinasabi na dapat sadyain natin magmukhang weirdo tayo sa mga workplaces natin o sa mga kaibigan natin at sa mga gatherings. Hindi ko po sinasabi na maging weirdo tayo sa ating pakikisama sa kanila o pakikibagay sa kanila. Innate po sa atin ang itong pangangailangan na makipag-relate sa ating kapwa sapagkat nilalang tayo ng Diyos bilang mga social creatures. Nilagay niya sa atin ang need to belong. Ang nagiging problema natin ay kapag nagko-compromise po tayo and we sacrifice our faith. Imbis na i-uphold po natin yung pamantayan ng scriptures para sa ating pamumuhay, ang ginagawa natin, isinasantabi po natin para pahalagahan yung pamantayan ng mundo para makibagay tayo. Yun ang mali. Ginagaya natin ang values ng mundo, ang gawain at pag-iisip nila para in din tayo. Yun ang pinahahalagahan natin, imbis na itaas natin ang pamantayan ng scriptures. It's as if yung values ng mundo ngayon ang pinakamahalaga sa ating buhay para lang maging in tayo. So, in ba tayo or out? Katulad ng kanta ni alam nyo, di ba? In or out ba tayo? Sa totoo lang, out tayo. Pag tinignan natin ang church at Ephesus, out sila. Hindi naman sila mga weirdo. Pero the truth is, sa mata ng mundo, out tayo. Ang kultura po ay part po ng created order. Analyze po muna natin. Ang kultura ay part ng created order. Ngunit, at ito po ay kaloob ng Diyos sa tao. Ngunit dapat po natin maintindihan na ito ay kasama ng mahulog ang tao sa kasalanan. It is corrupted by sin. Like all of creation, patungo ito sa kapahamakan. And that is why kailangan po natin mag-ingat pagdating sa kultura. Ito po ay corrupted with sin, and like all of creation, papunta ito sa kapahamakan. Dahil tayo ay human beings, we are, sinasabi nga ng mga matatandang mga theologian, sabi nila, tayong mga Kristiyano, we are in the world but not of the world. Ano ba ibig sabihin nun?
Yes, we are in the world. Nandito tayo in terms of location. Nandito tayo. Dito tayo. This is where we work. This is where we live. Wala naman tayo. Sino ba ditong naninirahan sa buwan? Diba? Wala naman. O sa Jupiter. Wala. Lahat tayo nandito sa mundo ito. And then, we are in the world. We are part of the culture. Pero we are not of it. Dahil tayo po ay pinawalang sala kay Kristo, binago tayo kay Kristo, at pinapaging banal sa Kanya, we are not of the world. We are in the world but not of the world. We do not follow its values, we do not follow its direction. Kung ang direction nito ay magkasala at patungo sa kapahamakan, hindi tayo ganun kay Kristo. One time may nagtanong po sa Panginoong Jesus. Sabi niya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Hindi ito invento. Baka isip niyo invento, hindi. Nasa Gospel of Luke ito. May nagtanong sa Panginoong Jesus, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Sabi ng Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makakapasok. Observe natin ang tanong. Kakaunti baga ang mga liligtas? Sagot ng Panginoon, pagsikapan niyo pumasok sa makipot na pintuan. Marami ang mag-a-attempt na pumasok. Marami ang magpipilit na pumasok, pero hindi sila makakapasok. Bagamat kakaunti ang makakapasok sa makipot na pintuan, compared sa dami ng tao sa mundong ito, kailangan nating maintindihan that Christ paid the price. Tinubos tayo ni Kristo para maging bahagi ng kakaunti. Si Kristo ang nagbayad para maging kabahagi ka ng kakaunti. Itong kakaunti ay ang sambahayan ng Diyos, ang katawan ni Kristo. And may it comfort you, mga kapatid, na bagamat sa mata ng mundo, tayo ay mga outsiders, at tayo ay minority lang, maliit lang, katulad ng mga Christians in Ephesus, at tingin sa kanila ng city of Ephesus, ay, ano lang yan, inconsequential, maliit na population lang yan. Okay lang na usitin yan. Sa paningin po ng Diyos, ginawa niya po tayong katanggap-tanggap dahil sa kanyang anak. Ginawa niya tayong mga tagapagmana ng kaharian at kabahagi ng katawan at ganun din, kabahagi ng pangako ng buhay. And it cost the life of His Son. Ano pang halaga ng buhay? Kung meron. It cost the life of Christ para maging kabahagi tayo ng katawan. Therefore, mamuhay tayo ayon sa ating pagkakatawag sa Panginoon. Tuloy tayo sa verses 8 to 10. To me, the very least of all saints, this grace was given, to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ, and to bring to light what is the administration of the mystery which for ages has been hidden in God, who created all things, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. Mababasa natin dito at ganun din sa binasa ng ating kapatid kanina. Tingin po ni Apostol Pablo na sabi niya, I am the very least of the saints, or siya yung pinakamababa o pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Matatandaan po natin bago siya naging minister to the Gentiles or apostle to the Gentiles, si Apostol Pablo po ay Pariseo. Aral siya sa Old Testament. Nag-aral po siya under Gamaliel. At isa siya sa mga nag-uusig sa mga Kristiyano. Siya po ang responsible sa pagpatay kay Esteban.
And so, this haunts him. He has a complete understanding of his sinfulness at ang kabanalan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, sa pakiramdam lang naman niya, at sa tingin niya sa kanyang sarili, hindi ako dapat para sa ganito. And yet, ako mamamatay tao. Pumapatay ako ng mga Kristiyano, ako ngayon ang tinawag na magpahayag sa mga Hentil. Ako ngayon ang tinawag para magpahayag ng mabuting balita ni Kristo sa mga Hentil. Kaya sabi niya, ako pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Ganun pa man dahil sa biyaya at katuwiran ng Diyos, siya ay pinatawad po. Naintindihan niya yun at tumanggap mula sa Diyos ng ministry to the Gentiles para ipahayag itong mystery, itong riches in Christ at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos na matagal nang tinago sa mga lumipas na panahon. At ano raw ang layunin ng katubusan? Especially itong kapahayagan na binabanggit ni Apostol Pablo na ang pagbilang ng mga Hentil sa katawan ni Kristo. Sabi niya sa verse 10, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church. Himay-himay lang po natin yan. Minsan pag nagsasalita si Pablo, mapapansin natin, parang ang hirap ng intindihin ng English niya. Nakabase din yan kasi sa original language, kung paano pagkakasulat sa Greek. So ano tong sinasabi ni Pablo muna dito na manifold wisdom of God? Ano tong tinutukoy niya dito? Ganito yan. Iisa lang po ang karunungan ng Diyos. Ngunit ang manifestation nito o kung paano niya ito ipakita sa kasaysayan ay syempre iba't iba ang paraan ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang karunungan. Tulad raw ito ng iba't ibang kulay ng bahaghari. Sa original language ang ginamit na manifold. Ito po ay nagpo-pertain sa iba't ibang kulay. Variegated colors. Sa yung binasa kanina nga, yun nga, parang values yata ang ginamit eh. Tulad raw ito ng iba't ibang kulay ng bahaghari. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang kagandahan sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Karunungan saan? Sa pagganap ng panukala ng kaligtasan. And saan daw niya dinidisplay itong karunungan na ito? Ngayon, sabi ni Pablo, this is displayed through the church. Itong church na ito, hindi ito building. Baka iniisip natin dinisplay ng Diyos ang kanyang karunungan sa isang building, malaking building. Hindi. Ano itong church? For the past 3 weeks, pinag-aaralan po natin ng church. Ang church ay, baka isipin nyo, ang church ay yung pastor. Hindi. Kayo yun. Lahat ng nakakilala kay Kristo at nagmamahal kay Kristo, lahat ng sumusunod kay Kristo. Kayo yung church. And God's wisdom is displayed through you. Kumbaga isipin natin, parang ganito, pinagmamalaki ng Diyos ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng alin? Ng kanyang iglesia. Dinidisplay niya yon. God's stunning, colorful wisdom is now being made known. It is being displayed through us, His covenant people. At ang instrument na ginagamit niya para ma-display yung kanyang karunungan ay ang church. Ngayon, kanino niya ito pinagmamalaki? Sabi ni Pablo dyan, dinugtong niya to the rulers and the authorities in the heavenly places. Sino itong rulers and authorities? At saka bakit heavenly places? Madaling maintindihan kung sasabihin na the rulers and authorities
in Rome, or rulers and authorities in Asia Minor, or rulers and authorities in the empire. Pero hindi, sabi niya rulers and authorities in heavenly places. Napag-aralan natin in the book of Genesis, at saka pinag-aaralan din natin ng book of Revelation. May government po ang mga anghel. God is a God of order. At mayroong mga government yan. Hindi naman sila basta lang na magtuturo ang isa, sabay-sabay sila lahat. Wala silang mga kanyang-kanyang mga gawain. May kanyang-kanyang mga gawain yan, may government yan. And so, itong rulers and authorities na tinutukoy dito, ito yung mga government and order ng mga anghel sa langit. And God is, makikita natin dito, He is the commander-in-chief. Pero at the same time, this commander-in-chief is also the ultimate artist. Ine-exhibit niya ngayon, pinapakita niya, ang artist ay nag-perform ng exhibit, gumagawa ng exhibit. So ngayon, ine-exhibit niya ngayon yung kanyang perfections in wisdom through the ages by showing the angelic hierarchy, itong mga angels na ito. Sinasabi niya, oh, nakita mo ba ang aking masterpiece? Nakita mo ba ang aking karunungan? Sabi niya sa mga angelic authorities. Anong karunungan? Ang church. Nakita mo kung paano ko ganapin at tubusin sila kay Kristo sa aking anak? Nakita mo na kahit anong gawin ng kaaway, hindi ito magtatagumpay laban sa church? Ang ganda po ng naisip at nagawa ng Diyos. Bakit niya ginagawa ito? Upang makita ng lahat ang kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos. Upang lahat tayo, lahat ng pamahalaan na nasa langit at lahat tayo na nandito sa lupa ay mamangha sa Kanyang kadakilaan at karunungan. At dahil sa Diyos at dahil siya po ay Diyos, nilalang niya tayo, nararapat lang na luwalhatiin natin siya. So in summary, what is God's purpose for the church? Number 1, sa verses 4 to 7, God intends us Gentile believers to share in the inheritance and promise. Number 2, sa verses 8 to 10, God intends through the church to display His glory in the heavenly places. And how did He accomplish this? Sabi niya sa verse 11, this was in accordance with the eternal purpose which He carried out in Christ Jesus, our Lord. So mga tuwid, hinanda po ng Diyos. Whenever we explain the gospel, whenever we talk about the good news, hindi ito na parang magic lang na biglang dumating ang Panginoong Jesus. Na doon lang natin naintindihan na at that point in time, at that point in 1 AD, pinanganak ang Panginoong Jesus. At doon lang pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan in 1 AD. Hindi po. Hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan. From creation hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus, hanggang sa pagtatag ng church. Hinanda niya ang lahat. Sa pagdating ni Jesucristo, sa kanyang kamatayan, at sa kanyang muling pagkabuhay, upang ang mga dating malayo sa Diyos ay ilapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Upang tayo na dating nasa labas ay makapasok sa banal na lungsod. Mapapansin po natin sa buhay at kamatayan ni Kristo. Lahat yan ay may implication sa atin. Nung bumaba siya, tinanggihan siya.
At dahil sa ating mga kasalanan, hinatulan siya ng Ama. Yun ba ay salita lang? Hindi. May implication yun. Tinanggihan siya ng tao upang tayo naman ay tanggapin ng Ama. Namatay siya sa labas ng lungsod. Hindi naman siya namatay sa loob ng Jerusalem eh. Sa labas siya. Tinarato siyang tagalabas. Ayaw siya ng mga tao. Bakit ganun ang hatol sa kanya? Ang sabi pa nga ng Old Testament, cursed is the one who dies upon the tree, or who hangs upon the tree. Sa labas siya ng lungsod, hinatulan para tayo naman ang makapasok sa banal na lungsod. God accomplished this plan according to His sovereign purpose in Christ. And so let us take heart, mga kapatid. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 12, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. Ganon din yung mensahe no, sinabi sa atin no, sa Book of Hebrews. Nung pumasok ang Panginoon sa banal na dako, sinama niya tayo doon. He fulfilled lahat ng requirements. Mas higit pa siya sa dakilang saserdote na taon-taon pumapasok doon, paulit-ulit na ginagawa. Siya minsan lang magpakailanman. At dahil doon, may malaya tayo makapapasok. At dito sabi, we have boldness and confident access through faith in Him. Wala na po dahil sa Kanya, wala nang tabing. Punit na. Wala nang naghihiwalay sa Diyos sa tao. Wala nang harang. Kaya nga panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng padrino. Hindi na natin kailangan ng patron saint. Hindi na natin kailangan ng tagapagsalita sa harapan ni Jesus. Hindi rin natin kailangan ang kanyang ina. Sabi ni Pablo, we have boldness and confident access through Him. Sapagkat ito'y alinsunod daw sa walang hanggang panukala ng Diyos. At dahil ito'y walang hanggang panukala, hindi ito magbabago, hindi ito babawiin ng Ama. At dahil ito rin ay walang hanggang panukala, ganito rin ang ating gagawin sa walang hanggan. Papasok tayo sa kanyang bulwagan sapagkat wala nang maharap. Papasok tayo sa kanyang bulwagan, lalapit sa kanyang harapan, at luluwalhatiin siya magpakailanman. This is God's purpose for the church. Isapuso po natin ang mga bagay na ito. Iukol natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang. Our Lord, we thank you for your word. We thank you for these truths, Scripture, that you have revealed. The mystery that was accomplished in Christ, that the Gentiles are included in the body of Christ, and made heirs, and sons and daughters, of your household and family as well. O Lord, we thank you for your correction also. Marami po kaming mga. There are times, O Lord, that we listen to so many things, Panginoon, in our world. That we fail
to listen to your word. Madalas, Panginoon, nadadala po kami ng aming mga takot. Madalas, minamaliit po namin ang aming mga numbers in our churches. We think just because the few, just because your people are few, we think we are weak. But that is not what you show to us in your scriptures. You have intended your people to be few, so that where the world sees weakness, God proves His power and strength. And so we thank you. We thank you for teaching us as well that you have accomplished all of this, Panginoon, through your Son, Jesus Christ. That in your Son and His redemptive work, His perfect and finished work, we can come boldly and confidently have access to you. There is no longer anything that separates us from your love. Nothing. That time is past because of what Christ has accomplished for us. We can come to you, we can praise you, we can worship you in your presence, we can delight in you, we can seek your face and your hand. Because of what He has done. All of us, O Lord, receive the blessing of being members of your household, of being given new names, new rights and privileges as heirs of the kingdom. For indeed it pleases you, our Father in heaven, to give us the kingdom. To be recipients of the promise. Salamat, Panginoon, for these truths. Grant, O Lord, that we would keep this in our hearts. Grant, O Lord, that this would take root in our lives. That the good news of Christ would grow, that we would grow in it. And as we grow, O Lord, in your word, we pray, O Lord, that we would be able to minister it to others, that we would serve it to others. Just like the apostles and prophets of old. May we bring, O Lord, your good news to our families and friends, to our loved ones, so that they too would hear and understand.
understanding, O Lord, we will worship you in spirit and in truth. Because you deserve all the glory, honor, and praise from your people, now and forevermore. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen and amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbibigay dahil sa inyong offering. Ayon po sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 9. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. Accordingly, we urge Titus that as he had started, so he should complete among you this act of grace. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by earnestness of others that they love also in genuine. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by the poverty might become rich. Tumayo po tayo na upang umawit ang pagput sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all loving heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Aming manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Muli kami nagpupuri at nagpapasalamat at tinataas ang iyong pangalan. Panginoon, salamat po sa mga pinansyal at biyaya, lalo na Panginoon sa karunungan at kaalaman na ibinigay mo sa umagang ito. Salamat din Panginoon sa salita na aming narinig. Dalangin namin Panginoon na may isa pong buhay ng bawat isa at may bahagi sa mga hindi pa nakakarinig ng isa. Salamat din Panginoon sa mga kapatid na nagbigay at
ito ay magagamit namin, Panginoon, sa pangangailangan ng aming iglesia. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ito ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang mataas na pagpulit pagsamba sa matamis sa pangalan ng Jesus, na aming tagapagligtas namin. Maniti po tayo nakatayo para po sa closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.